ang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Kinabukasan, nabalitaan ng makapal na taong dumalo sa pista na patungo sa Jerusalem si Jesus. Kumuha sila ng mga palapa ng palma at lumabas ng lungsod upang siya'y salubungin. At ganito ang kanilang sigaw: Hosana! Purihin ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang hari ng Israel. Nakita ni Jesus ang isang batang asno at sinakyan ito gaya ng nasusulat. Huwag kang matakot, lungsod ng Sion. Masdan mo, dumarating ang iyong hari. Nakasakay sa bisirong asno. Hindi ito naunawaan noon ng kanyang mga alagad, ngunit matapos mabuhay na muli si Jesus, sa kanila naaalaalang ito ang sinabi ng kasulatan tungkol sa kanya at ganito nga ang nangyari. Ang pagbuhay ni Jesus kay Lazaro ay pinamalita ng mga nakasaksi niyon at ito ang dahilan kaya siya sinalubong ng gayong karaming tao. Nabalitaan nila ang ginawa niyang kababalaghan. Nag-usap-usap ang mga Pariseo. Wala na tayong magagawa. Tingnan ninyo, sumusunod sa kanya ang lahat. Yan ho ang nilalaman ng matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Dito ho kasi doon ho sa kasulatan talaga, nasusulat na yung hari na Israel ay papasok ho doon ho sa nasisigaw ang mga tanong, sana purihin ang hari ng Israel, pero nakasakay ho sa asno, sa isang bisiro. Kaya hanggang ho sa mga sandaling ito, ito, nanggaling ho sa Jerusalem. Diyan ho sa lugar na yan, sa Holy Land, sina Kuya Bert. At hanggang sa nga sandali namang ito, ay alam natin na ang mga Hudyo ay hindi pa rin naniniwala sa Panginoong Hesus. Dahil sa ang kanilang inaasahan, sa lugar na yan, ay ang hari ay magbubuhat sa isang mayamang pamilya. Hindi ka pwede maging hari ika na ikinagbuhat sa isang mahirap lamang na pamilya. Kaya ang inaasahan nila, isang tanyag na tao ang magiging hari at maghahari. Ano ito? Dapat sumakay ito sa molang kabayong malaki. At mga karosa ito. May mga karuwahe yan. Pero bakit ito'y asno lamang na uugod-ugod pa yata at napakababa yung asno eh. Pagkatapos andi dyan yung mga palaspas at pinupuri siya. Paano hindi nga naman magseselos itong mga Hudyo? Kuya Gyo. Mga kapatnubay, ang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Ayon po sa banal na aklat, ang Panginoong Hesus matagumpay ang pagpasok sa Jerusalem. Sinalubong at pinapurihan siya ng mga tao bilang hari ng Israel. Dahil sa kanyang kadakilan at paggawa ng maraming kababalaghan, kahit itinuring siyang hari, ipinakita pa rin niya ang kababaang loob. Ayun, nakita mo na. Yung pagpapakumbaba doon nakikita mo Yung hari ka na nga, pagkatapos sa asno ka pasasakay. Dito palagay ko, dito sa mundo ngayon ang mga hari nga dito, sabi ko sa iyo, di ang salansangay, dadaan ang wang-wang di, ang kutakot-takot yung mga, hawi ang daan di yan Pagkatapos, walang traffic yan. Walang traffic. Yung mga, pagka yung mga may katungkulan sa gobyerno, walang yan. Sasabihin lang. Ang number one violator. Kaya ko nasabing hari, ang dadaan, sabi ng mga tao ayan, dumadaan na naman ang hari diyan. Napapakinggan ko lang naman yan. Kuya Ben, ano po sa inyo? Alam niyo po, mas maganda marahil tingnan natin yung kadahilanan. Kasi mayroong kadahilanan bakit si Jesus ay sinalubong ng ganito karanya, ganitong pagpupuri, ganito kaingay, ganito kagulo, at ganito yung pagsasaya ng mga tao habang si Jesus ay pumapasok sa Jerusalem at nilalatagan pa ng mga ulibo at kung ano-anong bagay na ipinagkakatuwa ng tao. May kadahilanan. Sapagkat, sabi nga po dito, nabalitaan nila na bumubuhay ito Nabalitaan nila na pwedeng sika. Nabalitaan nila, baka sakaling makaride ako dyan. Alam po ninyo, sa kapanahon ng ito'y nangyayari ito Tingnan nyo, no?
Alam niyo po ba, marami tayong boksingero, Kuya Bert, Kuya Ben, Kuya John. Daming boksingero natin na napupunta sa ibang bansa, nakikipagsuntukan, nakikipaglaban. At yan talagang nagsusumikap na manalo. Pag si Manny Pacquiao ay nanalo, naku po, ang salubong ng tao talaga naman ay napakarami. At saka lahat ng mga politiko, halos kung maaari lang makisakay. At kung maaari lang sa pagsalubong ay maibigay ang lahat-lahat at makita. At nakikitabi pa, hindi lang nakikitabi, sikat At talagang ipinagmamalaki ng bansang Pilipinas at maraming tumitingala dahil sa kanyang ginawa, ipananalo, pangalan ng bansa So, ang dami, nagsasaya at lahat kumakaway at lahat ay gusto nga ay makasama sa kagalingan. Naawa ako dun sa natalo. Aba, sa kanyang mga pagsusumikap ng matalo, dumating sa bansa, wala naman lang sumalubong. Asawa at anak lang yata. Pagkatapos umuwi, nalulugo-lugo. Walang sumalubong. Pero kapag hawak mo yung tagumpay mo, nako naman, talaga naman, marami ang sumasama sa'yo. Pero sa isa pa pang banda, sa nagpangyayaring ito, ganito ang mga tao. Nagbubunyi kapag ang isang tao ay mayroong nakikita sila na may magagawa para sa kanila. Pero ang masakit kapag wala na, sa kaibigan lang pag marami kang maibibigay, ang dami mong kaibigan. Pero kapag wala ka nang ibibigay, may kaibigan ka pa ba? Marami akong mga kasama, mga naging kaibigan niya ng kwento nila Pare, ako noong marami akong pera, milyon-milyon, ang dami sa akin dumidikit. Ang dami sa akin kaibigan na nagsasabi, gustong-gusto nila. Pero nang wala na ako, pare, nako, nawala na lahat ng kaibigan. Sabi niya, makikilala mo lang kaibigan pag wala ka. Yung walang-wala ka. Alam niyo, meron akong naalalang isang kanta isang maliit na kanta. Gusto ko itong ibahagi kung bibigyan niyo ako ng 10 oras. Ito isang maliit na kanta. Ito'y kanta yata ni Rick Manrique na minsan ginagamit ko ito. Lalo ito nakita ko itong istorang ito. Sabi niya dito sa awiting ito, kung minsan ang ngiti, kunyari kay tamis, ngunit sa kabila, patak ng luhang kay pait. Subalit dapat kang humalakhak, sa agos ay sumama. Kapag nakita kang umiiyak, wala na sa'yong sasama. Okay. Yan ang mga problema. Yan ang ibig kong sabihin ni Juan. Yan ang harana ni Ruben English. Sabi ko sa'yo, Kuya Men, yun ang isang kapag wala ka na, kapag walang mapumahihita sa'yo, kapag bagsak ka na, wala ka na. Si Jesus, nung wala na, naipako na sa krus, at nakita na ng mga tao na para bang lupaypay at wala na siyang pag-asa na isa kanilang inaasahan, yung mga sumigaw ng haleluya, yung sumalubong ng masaya, yung nagpuri pagpasok niya sa Jerusalem, na wala nang bigla. Amen. Talagang ganun ang buhay ng tao yata dito sa mundo Kuya Bert, ano masasabi niyo rito sa binasa kong ito? Alam mo, Kuya Min, kahit na mga palapa lamang ng mga iba't ibang klase ng puno ay nag-alay sila sa Panginoon bilang pagdiriwang nila sa matagumpay na pagpasok ng Panginoon. Bakit nga ba siya tinawag na matagumpay? Kasi marami sa kanyang kumakalaban Marami sa kanyang gustong pumatay. Marami sa kanyang tumutuligsa. Kaya kung minsan ay laging tumatalilis na lamang ang Panginoon kung siya ay pumupunta sa isang lugar at marami ang kanyang lumalaban at kumakalaban sa kanya, katulad ng mga Hudyo. Pero nung dumating ang takdang panahon na nakalagay sa banal na kasulatan na darating ang araw na yon, ito'y wala na siyang inilagan. At ang mga kumakalaban sa kanya ay walang magawa. At ang pangyayaring ito ay ipinagdiriwang ng mga nanalig at nananampalataya sa kanya.
sa ating bang buhay? Tayo ba ay tunay na nananalig sa Panginoon? Tayo ba sa ating pagsisimba sa loob ng simbahan? Tayo ba ay kumakanta